Baka mamaya niyan bigla na naman siyang mag-transform. Tapos, hindi naman siguro. Anang Mimi. Kasi nang tingnan ko ang mga mata niya kanina, parang wala na ron ang ulap ng kalungkutan. Parang kagaya na ulit sa dating siya. Talaga? Tila ayaw pang maniwala ni Jubel. Ano kayang nangyari? Bakit naging ganun bigla si Sir? Aning Risa. Baka may bago nang nagpapasaya sa kanya kaya ganun. Biglang napatingin si Mimi at Risa kay Jubel nang sabihin niyo ng dalaga. Oh, bakit naman ganyan kayo makatingin sa akin? Tanong pa nito sa dalawang kaibigan. You mean baka may bagong girlfriend na si Sir Hunter kaya masaya na ulit ang mga mata niya? Nagkibit ng mga balikat si Jubel. Hindi pwede yun, Anang Mimi. Hindi pa nga bumabalik si Mabel eh. Wala pa silang closure. Saka alam naman nating lahat kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kung mangyari mang may ibang girlfriend na si Sir Hunter at sumuko na siya kay Mabel, mabubroken hearted din ako. Malungkot na dagdag pa ng dalaga. I second emotion. Mabilis na saad din ni Risa. Paano na lang ang team mater natin? Nakapanghinayang din naman kung walang happy ending ang love story nila ni Mabel. Buntong hiningang saad naman ni Jubel. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Hunter. Inilwaron ang binata, kaagad na naghiwalay ang tatlong dalaga at bumalik sa kanya-kanyang lamesa. Mimi, yes po sir. Nagmamadaling lumapit ang dalaga. Cancel all my meetings this afternoon. Okay po sir, Hunter. Nagtuloy-tuloy na ng lakad ang binata hanggang sa marating niya ang elevator. Wala naman siyang masyadong gagawin sa kanyang opisina, kaya naisipan niyang pumunta sa restaurant ni Handa. He wanted to talk to her. Gusto niyang itanong sa dalaga kung saan nakatira si Mabel ngayon. Gusto niya kasi ulit makita ang dating nobya. Well, pagkatapos ng pag-uusap nila kahapon, hindi na nawala ang kaligayahan sa kanyang puso. Hanggang sa makabalik siya sa kanyang opisina, hindi na nawala sa kanyang sistema si Mabel. Magpahanggang ngayon ay puno ng excitement ang kanyang puso sa isiping muli pa silang magkikita ng dalaga. Ilang minuto lamang ang naging biyahe niya papunta sa restaurant ng kaibigan ni Maria. Pagkapasok niya ron ay kaagad naman niyang nakita ang dalaga. Hey, untag niya rito. Oh, it's you, Mr. Imperial. Ngumiti siya sa dalaga at inilahad ang kamay upang formal na makipagkilala sa dalaga. You're Handa, right? Kahit kilala naman niya talaga ito. Tinanggap naman ng dalaga ang kanyang kamay. Yeah, nice to meet you. It's my pleasure. So, what brought you here? Can I talk to you for a second? Sa halip ay balik na tanong niya rito. Saglit siyang tinitigan ng dalaga bago ito umalis sa pwesto nito at naglakad papunta sa isang sulok ng kainan. Napasunod naman siya rito. What is it, Mr. Imperial? Saglit siyang nagpakawala ng banayad na buntong hininga pagkuway ng mulsa. It's about Mabel, Anya. Magkaibigan kayo, hindi ba? Tanong pa niya. Yeah, I just wanted to ask if you know where she lives now. Seryoso siyang nakatitig sa mukha ng dalaga. Hindi naman agad sumagot si Handa. Please, I just want to talk to her again. I'm sorry, Mr. Imperial, pero I can't give you Mabel address. Nakiusap kasi siya sa akin kahapon bago siya umalis. Dito na wag kong ibibigay ang address niya kung sakaling babalik ka rito para magtanong. Anang dalaga. Muling napabuntong hininga ng malalim si Hunter dahil sa sinabi ni Handa. Hindi niya inaasahan na ganun ang mangyayari ngayon. Ang akala niya kasi kanina ay mapupuntahan niya agad ngayong tanghali kung saan man nakatira si Mabel. Please, I won't tell her that I asked you about her address. I just want to talk to her. Tipid na ngumiti ang dalaga sa kanya. I'm sorry, to? Babalik na ako sa trabaho ko. Saka naglakad ang dalaga at naiwan siyang mag-isa ron. Napasunod na lamang ang kanyang tingin kay Handa. Maya-maya ay lumabas na rin siya sa restaurant na yun.
Namalaya na lamang ni Hunter ang kanyang sarili na naglalakad na siya sa loob ng park. Ewan niya kung ano ang kanyang gagawin doon. Basta doon lamang siya dinala ng kanyang mga paa pagkaalis niya sa restoran ni Handa. Nang makaramdam siya ng pagod habang nag-iikot doon, ay lumapit siya sa lilim ng isang malaking puno. Doon siya umupo sa damuhan. Nakatanaw lamang siya sa malayo habang iniisip pa rin kung saan niya hahanapin ngayon si Mabel. Dapat pala ay sinundan na niya ito kahapon para nalaman niya kung saan ito nakatira. Maya-maya ay dinukot niya ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Nag-dial siya roon ng number. Find Mabel address. She's here in the Philippines. Pagkasabi niyon ay kagad din niyang pinatay ang tawag pagkatapos ay tumayo sa kanyang pwesto. May ice cream? Kunot ang noo na napatungo siya nang marinig niyang boses ng isang bata na nasa tabi niya. You again? Tanong niya nang mamukha niya ang batang nakita niya noon sa Italy at sa airport. Bakit ba lagi niya itong nakikita? At sa 3 beses na pagkikita nilang dalawa, lagi na lang ganun ang pakiramdam ng kanyang puso. Para bang masaya siya na makita ito. Hindi niya maintindihan ang kanyang sarili. May kung anong kaligayahan ang dumudungaw sa kanyang puso kapag napapatitig siya sa maliit na mukhang masungit man na mukha pero guwapito. And it's you again, senyor. Anang Sabdiel habang nakakunot ang noon nitong nakatingala kay Hunter. And look what you did to my ice cream. Halos mag-iisang linya naman ang kilay ni Hunter nang tapunan niya ng tingin ang pobreng ice cream na nahulog sa damuhan. It's not my fault why your ice cream fell. You ran into me. Seryosong saad niya sa bata. Nakapamaywang namang nakipagtitigan sa kanya si Sabdiel. Kagaya niya ay halos mag-isang linya na rin ang mga kilay nito. No, you ran into me. Giit nito. Nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga pagkuway yumuko upang pantayan niya ang bata. Look, mister. What is your name? Sabdiel. Napatango naman siya. Mr. Sabdiel, I didn't run into you, but if you want, I will buy you another ice cream para hindi ka na magsungit yan. Kaliit-liit mo pa ang sungit-sungit mo. Sumimangot pa ang bata sa kanya. You should buy me another one. Wala sa sariling napataimbagang si Hunter dahil sa naging sagot ni Sabdiel sa kanya. Hindi dahil sa sinabi nito sa kanya na dapat ay bilhan niya ito ng bagong ice cream, kundi dahil sa klase ng pagsagot nito sa kanya. Para bang isa itong boss at kung makautos sa kanyang tauhan. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pagkuway tumayo, saglit niyang iginala sa paligid ang kanyang paningin upang tingnan kung mayroon ba roong nagtitinda ng ice cream. Stay here. Nang makita niya ang lalaking nagbibinta ng sorbetes, hakbang na sana siya para maglakad palapit sa lalaking tindero. Sumunod din naman sa kanya si Sabdiel. I said, stay here. I'll be back. No, I want to go with you. No. Umiling-iling pang bata. Naiinis na napailing at napabuntong hininga na lamang si Hunter pagkuway hinagod ang kanyang baba. Temper. Hunters, he's just a kid. Bulong niya sa sarili. Maybe you won't come back here at hindi mo na po babayaran ang ice cream ko. Natawa na lamang siya ng pagakla sa sinabi ng bata sa kanya. Oh God, sino bang magulang ng batang ito? Naitanong niya sa kanyang sarili. Carry me, senyor. Nakapamaywang pang saad ni Sabdiel. Muling nagsalubong ang kanyang mga kilay nang titigan niya ito. What? I'm tired of walking. Seryoso pa ring saad nito. Muli siyang napatimbagang at bumuntong hininga ng pagkalalim-lalim. What are you waiting for, senyor? Oh, damn it. You're coursing. Napatimbagang na lamang siya pero sa huli ay wala rin siyang nagawa. Yumuko siya at kinarga ang bata. Now, walk and buy me ice cream. This little creature is so bossy. Bulong na lamang ni Hunter sa kanyang sarili. Saka naglakad na nga. So, nagkita na talaga kayo ng langga mo?
ng Gail kay Mabel habang magkatabi silang nakaupo sa damuhan. Nasa park silang dalawa kasama ang kanyang anak. Nag-aya kasi si Sabdiel na mamasyal doon. Gusto raw ulit ng bata na maglibot doon kagaya kahapon at dahil wala namang siyang gagawin ng tanghaling yun, pinagbigyan na rin niya ang kanyang Unico iho. Banayad siyang bumuntong hininga. Yeah, tipid na sagot niya. At ang tungkol kay Sab, nagkausap na kayo? Hindi pa. Ewan ko, Gel, pero I think this is not the right time to tell him about Sab. Matamang napatitig si Gail kay Mabel. Maya-maya ay bumuntong hininga rin ito at nagbunot doon ng maliit na damo. Alam mo, Bes, ngayong ilang beses na kayong nagkita ng hunter na yon, ngayon na nagkausap na rin kayo, parang tingin ko hindi na imposibleng magkita na rin ang mag-ama mo. I mean, maybe this is the right time na ipakilala mo na sa isa't isa ang magtatay mo. Ikaw lang siguro ang nag-aalangan kasi ayaw mong masaktan si Sab kung sakaling may pamilya na rin ang tatay niya. Yeah, Gail is right too. Isa rin yun sa dahilan niya. Paano na lamang kung may anak na pala si Hunter sa iba? Idi, nasaktan ang kanyang anak dahil sa mga sinabi niya noon na ito lamang ang nag-iisang anak ni Hunter. Pero alam din naman niya sa kanyang sarili na kahit itago man niya kay Hunter ang tungkol sa anak nila, malalaman at malalaman din ng lalaki ang tungkol kay Sab, lalo na ngayon na nagkausap na silang dalawa. Kung hindi mo masamain ang suggestion ko, Bes, I think you should tell him the truth. The truth. Karapatan di naman ng mag-ama mo na magkita at magkakilala na sila after all those years na hindi sila nagkikita at nagkakausap. Dagdag pa ni Gail sa kanya. Muli siyang nagpakawala ng buntong hininga. Maya-maya ay inilibot niya ang kanyang paningin sa paligid. Bigla na lamang siyang napaupo ng tuwid nang hindi niya makita ang kanyang anak. Where is my son? Tanong niya. Kanina ay naroon lamang yun sa medyo malayo at naglalaro habang kumakain ng ice cream, pero hindi niya man lang napansin na nawala na ito sa paningin niya. Naalerto rin si Gail at biglang napatayo sa pwesto nito nang hindi rin ito makita ang bata. My God, nasaan ang anak ko? Bigla na siyang sinalakay ng kaba at pag-aalala. Napatayo siya sa kanyang pwesto at muling inilibot ang paningin sa buong paligid ng park, pero hindi niya makita roon ang kanyang anak. Gail, tulungan mo akong hanapin si Sab. Anya at walang paalam na nagsimula siyang maglakad upang hagilapin ang kanyang anak. Si Gail naman ay naglakad na rin sa ibang direksyon. So what do you want? Tanong ni Hunter sa batang kasama niya habang naroon na sila at pumipili ng ice cream. Karga pa rin niya si Sabdiel. Habang nag-iisip pa ito, I don't like purple ice cream. Saad nito, pumuntong hininga siyang muli. What do you want? Tanong niyang muli. Medyo naiinip na rin siya dahil sa tagal nitong pumili sa gusto nitong flavor ng ice cream. Vanilla. Tumingin siya sa mamang sorbitero at suminyas na bigyan ng isang ice cream ang batang karga-karga niya. Only one? Tanong naman ni Sabdiel nang iabot na dito ang mamang sorbitero ang ice cream. Kunot ang noo nitong tumingin din kay Hunter. Why? Isang ice cream mo lang naman ang nahulog kanina. Kunot ang noo na saad niya rin sa bata. You drop my ice cream, senyor, so bayaran mo po yung dalawa. Damn! Stop cursing, senyor. Biglang natigilan si Hunter sa akmang pagmumura niya nang magsalita ulit si Sabdiel. Napailing na lamang siya at muling napabuntong hininga. Sige na, bigyan mo siya ng dalawa. Para matapos na tong problema namin. Saad niya sa tindero. Ang lalaki naman ay napapangiti na lamang habang nakatingin sa dalawa. Magkamukha po kayo ng anak niyo, sir. Saad nito. Muling napatingin si Hunter sa lalaki. Halos mag-isang linya pa ang kanyang mga kilay dahil sa sinabi nito. Anong sinabi mo? Tanong niya. Baka kasi namali lang siya ng dinig sa sinabi ng lalaki. Kako, magkamukha po kayo ng anak niyo, sir. Anak? Wala sa sariling napatingin naman siya sa batang nasa mga bisig niya at karga-karga pa niya. Pinakatitigan niya ito ng mataman. Hayo na naman ang kakaibang kabog ng kanyang puso nang tumitig din sa kanya ang bata.
May kung ano siyang nararamdaman sa kanyang kaibuturan habang nakatitig siya sa mga mata nito. Hindi rin niya napigilan ang kanyang sarili na hindi suyurin ang tingin ang buong mukha nito. From his little eyebrows, eyelashes, pointed nose, rosy cheek, thin lips, even his chips, clip chain, noong isang araw pa niya iniisip na parang pamilyar sa kanyang itsura nito. Parang kilala niyang pictures na nakikita niya sa mukha ng batang to. Pero hindi niya lang matukoy kung sino ang kamukha nito. Siguro po, sa inyo lang nagmana ang anak niyo po. Ano sir? Dinig niyang tanong ng tindero. Pero hindi siya nag-abalang balingan ito ng tingin. Parang may magnet kasi ang mga mata ng bata at hindi niya man lang magawang ialis ang paningin niya rito. Ang pintig ng kanyang puso habang tumatagal na nakatitig siya sa maliit at maamo nitong mukha ay mas lalo niyang nararamdaman ang pagkabog niyon, kagaya sa nararamdaman niya kapag nakatitig siya kay Mabel. Sab! Biglang napalingon si Hunter sa gawing kanan niya nang marinig niya ron ang boses ng isang babae. Tita Gel! Kaagad namang nagpababa si Sabjel kay Hunter. Naku, ang batang to. Kanina pa kita hinahanap. Anang dalaga ng tuluyan na itong maglakad palapit sa bata. Hinawakan agad nito sa kamay si Sabjel. Si Hunter naman ay nakakunot pa rin ang noo habang nakatitig sa babaeng lumapit kay Sabjel. Halika na, naghihintay ng nanay mo. Kanina ka pa namin hinahanap. Excuse me, saad niya upang pigilan ang pag-alis ng babae kasama si Sabjel. Oh, ikaw pala po yan, Sir Pinoy, nakangiting saad ni Gel nang mamukha nito ang binata. Aren't you Sabjel's mother? Tanong niya. Naguguluhan lamang siya dahil sa pagtawag ng bata rito ng Tita Gel. Ang pagkakaalam niya, nang unang beses na magkita sila sa Italy, ito ang nanay ng bata. Nakangiting umiling naman si Gail. Ah, hindi po Sir Pinoy. Tita Ninang lang po ako ni Sabjel. Mas lalong nagsalubong ang kanyang mga kilay nang mapatitig siya sa bata na ngayon ay busy naman sa pagkain ng ice cream nito. Ewan pero mas lalong lumakas ang kutob ng kanyang dibdib. Let's go na, nag-aalala ng nanay mo sa'yo kung bakit kasi bigla ka na lang nawala kanina. Sinundan na lamang ni Hunter ang tingin ng dalawa habang papalayo na ito. Maya-maya ay muling lumingon sa kanya si Sabjel. Ngumiti ito ng malapad at kumaway sa kanya. Gracias, senyor! Hindi niya namalayan at bigla na lamang din gumuhit ang matamis na ngiti sa kanyang malabi at kusang umangat ang kanyang kamay upang gumanti ng pagkaway dito. Hindi niyo pa pala anak yun, sir? Naagaw ang kanyang atensyon nang muling magsalita ang tindero. Napatingin siya rito. Muli siyang bumuntong hininga, saka lumapit muli sa lalaki. Dinukot niya sa kanyang bulsa ang kanyang wallet. Sigurado ka na magkamukha kaming dalawa ng batang yon? Sa halip ay tanong niya. Sobra po, sir. 100% po. Mabilis namang sagot ng lalaki. Kung hindi ko lang po nalaman na hindi po pala kayo magtatay, isipin ko po talaga na anak niyo ang batang yon. Parang siya po ang batang version niyo. Tipid siyang umiti sa lalaki. Pagkuha ay naglabas ng 1,000 sa kanyang wallet. Here, keep the change, aniya. Ngumiti naman ng malapad ang lalaki. Naku po, maraming salamat po sir. Kaagad siyang tumalikod at nagmamadali ang kanyang mga hakbang upang sundan ang babae pati si Sabjel. Langga! Bigla siyang natigilan nang makita niya ang isang babae na nagmamadaling lumapit kay Sabjel. Nangunot pa ang kanyang noo at napatitig doon. Mabel, sambit niya. Oh God, pinag-alala mo si nanay, Anang Mabel, at agad na kinarga ang anak. Hindi agad nakagalaw sa pwesto niya si Hunter, habang nakatingin lamang siya kay Mabel at sa batang karga-karga na nito. May anak na si Mabel, at ang batang yon ay parang nasa 6 na taong gulang na, at magkamukha raw sila ni Sabjel. Dahil sa mga isiping yon, biglang nagkaroon ng malakas na kutob si Hunter na baka anak niya nga ang batang yon. Kung bibilangan kasi ang taon, it's almost 6 years simula nang hindi sila magkita ni Mabel. Baka buntis si Mabel nung nagkahiwalay sila at hindi nito sinabi sa kanya ang tungkol sa anak nila. He's my son? Tanong niya sa sarili.
Para bang may malamig na palad ang humaplo sa puso niya matapos niyang banggitin ang mga katagang yun. Bakit parang sobrang nagsasaya ang kanyang puso sa mga sandaling yun? Bakit parang pakiramdam niya biglang napuno ng kaligayahan ang kanyang puso? Habang pinagmamasdan niya ang dating kasintahang maging ang anak nito, bakit parang bigla naging panatag ang kanyang buong pakiramdam? Ngayon, wala sa sariling napangiti siya. Pinag-alala mo si nanay, anang mabil at nagumpisa ng maglakad upang tunguhin ito ang kotse na nakaparada sa ilang hakbang lamang ang layo mula sa kinatatayuan nito. Akma na sanang maglalakad si Hunter upang sundan si Mabel, pero bigla namang tumunog ang kanyang cellphone na nasa bulsa ng kanyang pantalon. Inis na dinukot niya yon. Saglit at tiningnan kung sino ang tumatawag sa kanya. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere. Pagkuway, sinagot ang tawag ng kanyang nanay Miranda. Yeah, where are you, iho? Why? Nandito ngayon sa hotel ang mami at daddy mo. They need you to come here. I can't. May importante raw na sasabihin sa'yo. Putol ni Miranda sa iba pang sanang sasabihin ng anak nito. Muling tinapunan ni Hunter ang tingin si Mabel. Pasakay na ito sa sasakyan. Wala na siyang ibang magawa kundi bumuntong hininga ulit ng malalim. I'm on my way, saad niya at pinatay na ang tawag. Sinundan na lamang niya ng tingin ang papalayong sasakyan kung saan nakalulan si Mabel pati si Sabdiel. Mabel, kunot ang noo na napalingon sa likuran niya si Mabel nang marinig niya ang isang lalaki na tinawag ang kanyang pangalan. Wancho! Biglang sumilay ang ngiti sa mga labi niya nang makilala niya ang lalaki, ang dating driver ni Hunter. Oh my God! Nagmamadali siyang naglakad palapit dito dahil sa excitement niya nang makitang muli ang dating kaibigan. Bigla siyang napayakap dito at pagkatapos ay nagpalitan sila ng halik sa pisngi. Wow! Long time no see! Anang Wancho nang humiwalay ito sa kanya. Sinuyod pa siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa niya. Napangiti siyang muli rito. Oo nga, long time no see. Anya, how are you? Ito, okay lang naman, sagot nito. Kanina pa kita tinitingnan, akala ko kamukha ka lang ni Mabel. Pero ikaw pala talaga yan. Napahagikik tuloy siya. Dahil sa sinabi nito, nasa department store kasi siya pagkatapos niyang sadyain si Handa kanina sa restaurant nito para pag-usapan nila ang opening ng kanyang resto. Sa susunod na linggo ay nagdesisyon siyang dumaan muna roon para bumili ng ibang damit nilang magnanay. Hindi na kasi siya nagdala ng maraming gamit nila dahil ayaw niya ng hassle. Grabe, ang saya ko naman ngayon na muli tayong nagkita. Aniya, sinuyod niya rin ang tingin ang lalaki. Malaki rin ang pinagbago nito. Mas lalong naging gwapo at maganda ang build ng katawan nito. Me, actually, anito. How are you? Kumusta kayo ni Sir Hunter? Bigla siyang natigilan sa naging tanong nito. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay unti-unting nawala. Oh, sorry. Saad ni Wancho nang maintindihan nito agad ang naging reaksyon ng mukha niya. By the way, may asawa na pala ako, pag-iiba nito. Really? Ngumiti ulit ang lalaki at tiningnan ang babaeng papalapit sa pwesto nilang dalawa. May karga-karga itong baby girl na sa tingin ni Mabel ay nasa 3 taong gulang na. Babe, tawag ni Wancho sa babae. Mabel, this is my wife Angie and our daughter Maxine. Muling sumilay ang ngiti sa mga labi ni Mabel habang nakatingin siya sa magnanay ni Wancho. Babe, she's Mabel, my old friend. Oh, hi. Nice to meet you. Mabel, nakalangiting bati rin sa kanya ng asawa ni Wancho. She's pretty. Hi, Angie. Nice to meet you too. Nakipagkamay siya rito. Wow, ang ganda-ganda naman ng baby niyo. Saan pa ba magmamana kundi sa misis ko? You're right, Wancho. By the way, baka wala ka nang pupuntan ngayon. Mag-lunch muna tayo pag-aaya sa kanya ng asawa ng lalaki. Oh, I'm sorry, Angie. Gusto ko sana pero may importante lakad din kasi ako mamaya eh. Saad niya. Maybe next time na lang. Sure, next time na lang. Mukhang asinsado ka na ngayon. At mukhang busy ka na masyado. Nakangiti pang saad sa kanya ni Wancho. Tumawa naman siya ng mahina. Hindi naman.
Paano? Mauna na kami ni Mabel ha? Sige, bye. Mag-iingat kayo. Ikaw rin, bye Mabel. Nakangiting sinundan na lamang niya ng tingin ang mag-asawa habang papalayo na mga ito sa kanya. Sir Hunter, nasa labas po ang isang tauhan nyo. Papasukin ko po ba? Tanong ni Mimi sa binata nang matapos itong kumatok sa pinto at pihitin ito ang doorknob. Nag-angat naman ang mukha si Hunter upang tapunan ng tingin si Mimi. Please, okay po sir. Pagkalabas ulit ni Mimi sa kanyang opisina ay saka naman pumasok ang isa niyang tauhan. Sir Hunter, binitawan niya ang hawak niyang ballpen at sinarado ang folder na nasa harapan niya. Ganon din ang kanyang laptop. I want good news, Raul. Saan niya sa lalaki nang makaupo ito sa visitor's chairs na nasa gilid ng kanyang lamesa. Ngumiti naman ang lalaking tinawag ni Hunter na Raul. Pagkatapos ay may envelope itong inilapag sa ibabaw ng lamesa. Good news, sir. Nito. Saglit na tiningnan ni Hunter ang envelope bago niya iyon dinampot at binuksan upang makitang laman yon. Seryoso lamang siya na nakatingin sa papel na hawak niya, kung saan naroon nakasulat ang address ni Mabel, pero biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay na makita niya kasunod sa papel na yon. It's a picture frame. Larawan ni Mabel habang karga-karga nito si Sabdiel. Mayroon ding nakahalik ang bata sa pisngi ni Mabel. Mayroong magkayakap ang dalawa. Alam ko pong wala sa utos niyo ang tungkol sa mga larawan na yan, Sir Hunter. Pero may isa po kasi kung nalaman na labis po niyong ikatutuwa. Magkasalubong pa rin ang kanyang mga kilay nang tapunan niya ng tingin ang kanyang tauhan. Ngumiti ng mas malapad ang lalaki. Siya po si Sabdiel Silas Alfanta Imperial, nag-iisang anak ni Ma'am Mabel Alfanta na dati niyo pong kasintahan. Parang bombang sumabog sa tapat ng tenga ni Hunter ang mga katagang sinabi ng kanyang tauhan. Ang kanyang puso na panatag lamang na tumitibok kanina ay biglang binayo ng kaba. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin sa mga sandaling yon. Gusto niyang tumayo sa kanyang pwesto upang magtatalon sa labis na tuwa dahil sa kanyang nalaman, pero nanghihina pa ang kanyang mga tuhod. Dahil sa pagkabigla niya, gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumawa ng malakas, tumakbo palabas ng kanyang opisina at yakapin ang kanyang mga empleyado ron. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili upang mapakalma ang kanyang sarili dahil sa nakakagulat na kumpirmasyon na laman niya ngayon. Binitawan niya ang hawak na papel at litrato at napasandal sa kanyang swivel chair. Sunod-sunod at malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere upang lumuwag ang kanyang dibdib, ang kanyang paghinga. Pinuntahan ko na rin po ang ospital kung saan nanganak po si Ma'am Mabel. Kinuha ko po ang mga detalye nilang mag-ina ron. Nariyan na rin po sa loob ng envelope kung gusto po niyong mabasa, Sir Hunter. Saad pa ni Raul. Okay, yun lang ang nasabi niya. He runs out of words to say. Nariyan din po ang address ng restoran ni Mama Bell na magbubukas pa lang po sa susunod na linggo. Nariyan na po lahat ng details. Tumango-tango siya pagkuway muling napabuga ng malalim na paghinga. Expect your big bonus, Raul. Ang sabi niya. Ngumiti naman ang lalaki. Thank you po, sir. Sir Hunter, you can leave now. Kaagad namang tumayo sa pwesto nito ang lalaki at lumabas na opisina ni Hunter. Nang mapag-isa na siya ron, tahimik na muli niyang pinakatitigan ang envelope. Makaraan lamang ang ilang sandali ay muli niya itong dinampot at binasa ang mga details na naroon. Mabilis pa rin ang kabog ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang larawan ng kanyang mag-ina. Kaya pala gano'n na lamang ang tuwa ng kanyang puso sa iilang beses na magkita sila ni Sabdiel dahil galing pala ito sa laman at loob niya. Muli niyang binitawan ang mga pictures na iyon at tumayo sa kanyang pwesto. Nagparuot pa rito siya ng lakad. Sunod-sunod pa rin ang pagpapakawala niya ng malalim na buntong hininga. Minsan ay napapahilamo siya sa kanyang muka at napapahagod sa kanyang batok. Oh God, all those years. Hindi ko alam na may anak na pala ako. Anya at napangiting muli. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Tumatawa pa siya ng pagak. Oh Mabel, darling,
Why you didn't tell me about our son? Tanong pa niya sa kanyang sarili.